Boruto 2 Blue Vortex Chapter 23 Full Review. Tara na mga pare koy at umpisahan na agad natin. At ang cover page nga natin para sa chapter na ito ay itong ang si kumparing Jura. At ang first panel nga na pinapakita dito ay itong ang si Mitsuki na naka Sage Mode laban nga dito sa mga claw grimes na pinataob niya. At mula nga din dyan dito nga napansin ni Mitsuki na may tumatakbo nga sa kalayuan. At ang ninja nga ito ay walang iba kundi itong si Konohamaru. At nang makalapit na nga si Konohamaru sa kanya dito, dito nga sinabi ni Mitsuki na nakuha na nga daw ni Araya ang Turn Soul ni Ryu. At papunta na nga daw ito na kung saan naging puno si Shinki. Pumunta na nga daw si Araya doon habang bitbit nga daw niya si Yodo. Na dito naman ay sinabi ni Konohamaru na nalulungkot nga daw siya sa nangyari kay Yodo. Ngunit sa isang bagay na pinapakita nga lang daw nito na kung gaano nga daw dapat sila maghanda sa mga pangyayari, lalong-lalo na daw sa mga kalaban nilang halimaw na mga Shinju. Pero sa kabilang banda naman daw na tiyak na ikagagalak nga daw ni Yodo pag nalaman nga daw nito na nagtagumpay sila na makuha ang Turn Soul at maibalik ito kay Shinki. Pero sa isang bagay pa nga dito, nakaalinsabay naman nun, kahit gayon pa man na nakuha na nga nila ang Turn Soul, hindi pa naman daw dito nagtatapos ang kanilang misyon. Na ang bagay naman na yan ay natunugan nga agad dito ni Mitsuki at mukhang si Jura nga daw ang tinutukoy ni Konohamaru. Dahil kanina nga lang daw napansin niya na umalis at lumipad nga daw si Jura, papunta nga daw sa direksyon na kung nasa saan sila Konohamaru kanina. Which is yun nga yung pakikipagbakbakan ni Konohamaru kay Matsuri. So ayun nga no, sinasabi din dito ni Mitsuki na ganun-ganun na nga lang daw kasi umalis si Jura na parang wala nga daw itong pakialam sa mga Turn Soul. Miski nga daw sila hindi ginalaw nito. So ano nga ba daw ang pinakabinabalak ni Jura? Na isinagot naman sa kanya dito ni Konohamaru na sa totoo nga lang daw ay muntik-muntikan na nga daw talaga siyang mapatay ni Matsuri. Pero mabuti na nga lang daw at biglang dumating si Boruto at iniligtas nga daw siya neto. At kalinsabay nga daw nyon ng pagdating nga ni Boruto agad-agad nga din daw na dumating si Jura. Na kaya sa kanyang palagay nga daw mukhang ang objective nga daw o ang layon ni Jura ay ang tapusin ang buhay ni Boruto. Mukhang mas mahalaga nga daw kay Jura ang kitilin ang buhay ni Boruto kaysa unahin nga daw na i-revive ang kanyang mga Shinju na namatay. At kaya nga dahil din dyan dito nga ipinagpaalam na din ni Mitsuki kay Konohamaru na kung maaari nga daw matulungan niya si Boruto na patumbahin si Jura. Na ang bagay naman na yan hindi nga pinayagan ni Konohamaru dahil nga daw ang pinaka-mission nila is makuha yung mga Turn Soul. At naiintindihan na nga daw ni Boruto yon, lalo't sa kadahilanan nga daw na nagawa lang naman daw makatakas ni Konohamaru kay Jura dahil nga daw si Boruto ang kumuha ng atensyon nito. So sa mga bagay nga na yan na sinabi ni Konohamaru, sasabat pa nga sana si Mitsuki dito, kaya lang ang sabi sa kanya ni Konohamaru na makinig nga daw na maigi si Mitsuki dahil nga daw ang kanilang sunod na layunin is yung makabalik o makapunta nga daw dun sa place o sa lugar na pinuntan nila Yodo at Araya, which is doon sa place na una silang nagkita-kita. So kung maaalala nyo nga o matatandaan guys, ito yung place na una silang nagkita-kita, itong sila Araya, Yodo, Sarada, Mitsuki at Konohamaru. So ayan nga yung lugar o place na tinutukoy ni Boruto kay Konohamaru. But anyway guys, matapos nga ipakita ang mga pag-uusap na yan, lumipat naman ang panel dito kali Jura at Boruto. At dito nga makikita din natin na mukhang tagilid nga ang lagay dito ni Boruto dahil nga dito rin ay kanyang sinasabi na sumablay nga daw si Jura na mapatamaan ng kanyang vitals. Pero sa isang bagay na malalim naman daw ang tama niya, kaya mas masakit pa nga daw ito sa kanyang inaasahan. So dahil nga malala din ang damage dito ni Boruto, sa bagay din yan dito nga sinamantala ni Jura na gumawa na naman ito ng panibagong atake niya na Bijudama at mula nga dyan ayan na, boom! Pero mabuti na nga lang at nakaiwas agad si Boruto at nangyaring nakatalon agad ito at nakakapit sa pinakatuktok ng bato na habang tinititigan naman siya dito ni Jura. Na dito nga din ay sinasabi nito na ang pinakamalaking problema nga daw niya sa kanyang tail beast bomb is yung halatang halata nga daw kasi ito na nakikita ng kalaban na kinakailangan niya pang mag-recharge bago nga ito ipang-atake. Kaya mas effective nga ba daw ang kanyang video laser, which is pwede itong gamitin sa malayuan at pwede itong gamitin sa isang iglap, or baka mas goods nga daw ang mga close range na atake tulad ng isang shotgun na maaaring maging advantage nga daw niya kontra sa kanyang mga kalaban katulad nga ng mga galaw ni Boruto. At kaya nga din sa mga bagay na yan dito nga muling kumilos si Jura na lumutang na nga mga paa nito at mula nga dyan lumipad na naman ito papunta kay Boruto, pero bigla nga rin lumipad si Boruto at umiwas. At dyan nga hinabol niya si Boruto ng dalawang Bijudama bomb, pero naiwasan nga ito ni Boruto at lumihis ng direksyon at bumato nga ito ng kunay pasalubong kay Jura. At mula nga dyan dito nga sa kasunod na panel ay ayan na, bigla nga nakapag-teleport si Boruto muli sa likuran ni Jura at ito nga ay muling bumunot ng kanyang katana na mabilis niya nga itong ipanghahambalos, ngunit subalit datapwat natanggal ito dahil nga naunahan siya ni Jura na agad nga nitong natapik ang kanyang katana. At nang nailayo nga ito sa kanya bigla nga nag-teleport si Boruto na muli nga siyang nakabalik sa kanyang katana. At kaya nga dahil din sa bagay na yan dito nga sa kasunod na panel ay ayan na, bang! Huli na nga ang lahat para makaiwas pa si Jura sa katana ni Boruto at nangyaring nagawa nga nitong maputol ang paa ni Jura.
Bang! Instant crispy pata mga sir. Ilaga mo na yung paa ni Jura pare koy. But anyway guys, matapos nga maputol ang kabilang paa niya dito, dito sinabi pa nga ni Jura na well play nga daw itong si Boruto. Men, pinuri pa si Boruto habang natanggal na ang kabila niyang paa. Pero kalinsabay nga din yan, dito nga sinasabi pa ni Boruto na pagdating nga daw sa lakas, mukhang wala nga daw talaga siyang pag-asa laban dito kay Jura. At kaya nga dahil din dyan, dito nga sinubukan ni Boruto ang isang technique na habang nadali nga ni Jura ang kanyang kamay, dito nga pumorma ang kanyang mga daliri at lumikha ng jutsu. At ito nga tinatawag natin na purple lightning. At kaya nga dahil din dyan nagawa nga ni Boruto na makawala kay Jura. Ngunit subalit datapwat, dito naman sinabi ni Jura na yung mga movement o yung mga galaw nga daw ni Boruto ngayon nagiging tolongges na. At kaya nga din daw sa bagay na yan mukhang mas mabilis nga daw tapusin si Boruto kumpara nga daw sa batuhin niya ito ng batuhin ng Tail Beast Bomb. So matapos nga ipakita ang mga pangyayaring yan, lumipat nga ang panel dito kay Konohamaru at Mitsuki at ang dalawang ito ay mukhang papunta na nga dun sa lugar na sinabi sa kanila ni Boruto. Dahil nga sinasabi ni Konohamaru dito na mukhang ito na nga daw yung lugar na sinasabi sa kanya ni Boruto kanina. Na sinabi naman dito ni Mitsuki na bakit dito nga daw sila gustong papuntahin ni Boruto. Nasagot naman sa kanya ni Konohamaru na sino nga ba daw ang nakakaalam at kaya wag na nga daw siyang tanungin ni Mitsuki. So matapos nga ipakita ang maiksing pangyayaring yan, lumipat naman o bumalik naman ng panel dito kay Jura at Boruto. At dito nga makikita na tinamaan na naman si Boruto ng atake ni Jura. Bang! Sa pulsar, bagsak nga sa lupa si Boruto. At kalinsabay nga niyan sinamantala uli ni Jura ang pagkakataon at ito nga bibitaw na naman ng Bijudama at mula nga dyan ayan na. Bang! Pero mabuti na nga lang at nakaiwas agad si Boruto dito. Ngunit subalit datapwat ng pagkaiwas niya at paggalipad, sumulpot nga agad si Jura sa likuran niya. At dyan nga din bigla siyang kinana nito. Pero nagawa naman niya itong salagin gamit ng kanyang katana. Kaya lang sa kasamaang palad sa makikita natin ngayon, yung katana nga ni Boruto dito mukhang nagalusan nga. Yung katana nga dito ni Boruto na siyang iniingatan niya napinsala nga dito ni Jura. So ayan na makita nyo sa gitna may sira. At syempre kalinsabay niyan dito nga sinipa pa uli ni Jura itong si Boruto. At dyan nga'y turpit at talsik ito. Bang! Higa at dapa nga itong si Boruto mga pare. Sleep well sa lupa. At kaya nga dahil din sa bagay na yan na alanganin nga si Boruto, dito nga din pinapakita ang isang eksena na ito nga si Kashin Koji ay lubos na nga nag-aalala. Dahil nga dyan din ay sinasabi sa kanya ni Ada ang mga pangyayaring nagaganap na si Boruto nga daw mukhang mapapatay na ni Jura. At kaya nga din sa bagay na yan dito nga idinagdag din ni Ada na hindi na nga daw niya matatagalan pa ito at hindi na nga daw niya kayang panoorin pa ang mga nangyayari. Kaya nakikinig nga ba daw itong si Kashin Koji sa mga sinasabi niya? At bakit nga daw hindi siya nagsasalita o walang sinasabi? Na dito naman ay sinagot na nga siya ni Kashin Koji na kung pwede manahimik na nga muna daw si Ada dahil nga daw may panibagong paparating na bagay. At mula nga din dyan dito nga makikita din natin yung itsura ni Koji na yung kanyang mata nga dito parang nag-flip na o parang umiikot na kaya naman pala ganun ang kasunod nga na panel dito na pinapakita ay ayan na. Samot-saring impormasyon nga at mga detalye na naman ang lumabas dito sa mga nakita ni Kashin Koji na nagpapakita nga o nagsasabi na mga mangyayari sa inaharap. Na ilan nga sa mga nakita ni Koji dito ay itong si Jura, Boruto at Himawari. Yes mga sir, nandito nga si Himawari na isa nga sa mga nakita ni Koji na malamang mga sabi natin na magkakaroon na naman siya ng role dito na maybe or siguro nagagamitin nga siya sa mga pagpapagaling. So kung matatandaan nyo guys, dyan sa channel natin, check nyo na lang. May ginawa tayo dyan na content o video patungkol kay Himawari na gagamitin nga siya sa pagpapagaling kay Yodo. So itong video na to guys, panoorin nyo na lang. Anyways, na makita nga ni Koji ang mga bagay na yan, dito nga mas nagulat pa siya sa isang bagay na nakita niya patungkol nga dito kay Jura na nagdakip nga ito ng kabilang mata. Nakalinsabay nga niyan, dito nga sinasabi ni Ada na wag nga daw silang iwan ni Koji at sabihin nga daw nito yung mga bagay na nakita niya na mangyayari sa inaharap. Pero bago nga ang bagay na yan, bumalik nga ang eksena dito kay Jura at Boruto na dito nga ay sinasabi ni Jura na hindi nga daw niya akalain na humihinga o buhay pa pala daw itong si Boruto. Na marahil siguro nga daw na kaya nagkaganon dahil nga daw siguro na isang Otsutsuki si Boruto na nagawa pa nga daw nitong hawakan ang sandata ng kanyang master na kahit na mawawala na nga daw ito. At kaya nga dahil din dyan nantuluyan na nga na hindi talaga makatayo si Boruto, dyan ngay muli na naman na lumipad itong si Jura at ito nga ay muli na naman bibira ng kanyang Bijudama na habang sinasabi nito na ginagalang o nire-respeto nga daw niya ang kahanga-hanga o kapuri-puring pakikipagbaka ni Boruto. Kaya tatapusin na nga daw niya si Boruto gamit ang isang atake lang. Ngunit subalit datapwat, bago nga mangyari ang bagay na yan, ang kasunod naman na panel dito na pinapakita ay heto na. Bang! Tuhog, tusok, butas nga ang mata dito ni Jura.
Aray ko, boy! At ang tumuhog nga sa mata niya dito ay itong ang si Kawaki. Na sinasabi pa nga dito ni Kawaki na halimaw nga talaga itong si Jura dahil nga daw kahit natuhog na ito ay buhay pa rin. At matapos ngang ipakita ang pagtuhog na yan ay bumalik nga ang panel dito kali Ada at Kashin Koji na dito nga ay muling tinanong ni Ada si Koji na ano na nga ba daw ang nangyayari dahil nga kasi nakita na Ada na biglang lumitaw si Kawaki sa bakbakan. Pero hindi nga masagot ni Koji dito si Ada dahil nga nagulat talaga si Koji sa mga nakita niya na hindi niya inaasahang mangyayari. Dahil nga daw approximately yung kanyang 10 directions ay 6 na araw na nga daw nakalipas bago ito maglabas ng bago. At kaya nga dahil sa nangyari ngayon ay hindi niya inaasahan na magbabago rin ito sa wastong dapat itakbo ng mga pangyayari sa hinaharap, which is nasira nga daw yun o nagbago dahil sa pagdating nga daw dito ni Kawaki. Ito nga daw ang kauna-unahang beses na nasaksihan niya ang pangyayaring ito. At kaya nga din sa pangyayaring yan, dito nga napaisip itong si Koji na maaari nga ba daw na may sinabi si Boruto kay Kawaki sa mga nagdaan o sa mga nakalipas na araw. So yun nga mga pare ko yun, no, kung titimbangin natin, tama nga ang kutob dito ni Kashin Koji. Dahil nga sa mga nagdaang chapter, nakita din naman natin na may mga sinabi nga si Boruto patungkol sa kanilang mga kalaban o patungkol dun sa mga Shinju at patungkol nga din dun sa limiter ni Kawaki. At kaya nga din sa mga bagay na yun na sinabi ni Boruto kay Kawaki, nangyari, nagbago yung flow ng mga mangyayari at lumihis yung mga possibilities na nakita ni Kashin Koji sa inaharap. Kaya ang resulta ngayon sa kasalukuyan, gulat na gulat si Kashin Koji na hindi nga talaga expected na mangyayari ito. So matapos nga ipakita ang mga bagay na yan, bumalik nga ang panel dito kay Konohamaru, Sarada at Mitsuki. Na dito nga yung sinabi ni Mitsuki na nagtataka nga daw talaga siya na bakit dito pa nga daw napili kasi ni Boruto na pumunta sila. Na marahil nga daw siguro na ito ay nag-iwan ng mga shuriken o kunai dito sa paligid-ligid na siyang ginagamit nga daw ni Boruto sa kanyang teleportation. Pero habang nag-uusap nga sila Konohamaru at Mitsuki dito, dito nga sa kanilang likuran sa itaas ay may bigla nga nagsalita at sinasabi na nandito na nga rin daw pala sila. At ang nagsalita ngang ito ay wala ngang iba kundi itong si Delta. Yes mga sir, si Delta na siyang laging kasama nga ni Kawaki. Na sinasabi pa nga ni Delta dito na mukhang okay naman daw o goods naman daw itong sila Konohamaru, Mitsuki at Sarada. At matapos ngang ipakita ang panel na yan, bumalik nga ang eksena dito kay Jura at Kawaki na mula nga sa pagkakatuhog, kumilos na nga at pumiglas na nga dito si Jura at sinubukan itong atakihin si Kawaki habang nakatalikod. Pero dahil mabilis na nga din kumilos si Kawaki dito, ang nangyari bigla nga itong nawala sa likuran ni Jura na mukhang pinaliit nga nito ang kanyang sarili at bigla nga din itong bumalik sa kanyang original size at biglang kinana si Jura na kanyang mga black rods. Bang! Tusok-tusok, butas-butas. Pero kahit gayon pa man, kahit nagkatusok-tusok na nga dito si Jura, nagawa pa nga rin itong makalikha ng pag-atake at bumitaw na naman ng Bijudama. At kaya nga mula dyan, heto na! Bang! Spam ng Bijudama si Jura. Pasabog ng pasabog. At nang lumanding na nga dito si Kawaki, dito nga sinabi niya kay Boruto na bumangon na nga daw ito. Nasagot naman sa kanya dito ni Boruto na late na nga daw dumating itong si Kawaki. At dito nga ay makikita din natin na pinag-iisa-isa nga tanggalin ni Jura yung mga black rods na nakatusok sa katawan niya. At kanya nga sinasabi dito na papaano nga ba daw nangyari na biglaan na nga lang daw na lumakas si Kawaki. Samantalang yung mga nakaraan daw o sa mga nagdaan mahina nga lang daw ito. So yun nga mga pare ko yun, kung maaalala nyo din. Sa mga nagdaang chapter, kinukotongan nga lang ni Jura si Kawaki. Then ngayon sa current situation, nagtataka na nga si Jura na bakit nga daw sobrang lakas agad nito. So yari ka ngayon dyan men dahil nga limitless na yan o full power Kawaki na yan. But anyway guys, dito nga rin sinasabi ni Kawaki kay Boruto na mas makakabuti nga daw kung mapipigilan nga daw ni Boruto yung paglabas ng kanyang karma dahil kung mag-amok nga daw si Boruto at tumakbo, baka marahil na siya pa nga daw ang unang patumbahin ni Kawaki. Na isinagot naman dito ni Boruto na wag na nga daw siyang alalahanin ni Kawaki at gawin na nga daw ni Kawaki ang dapat niyang gawin. At kaya nga dahil din dyan dito na nga talaga ilalabas ni Kawaki ang kanyang potensyal at lalabanan na nga niya si Jura ng harapang bakbakan. Men, ito na ang pinakihintay natin. Sagupaan, bakbakan, balagbagan. So ayan nga ang huling panel natin dito mga pare koy para dito sa Boruto 2 Blue Vortex Chapter 23 full review. Hanggang dito na muna tayo guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana nag-enjoy kayo. Kita-kits sa Chapter 24. Hanggang dito, Anime Tagalog Tanakayan nagpapaalam.